Hindi marunong magpahinga ang umaga sa San Isidro, Laguna. Kahit alas 5 pa lang, gising na ang palengke. May tunog ng kalansing ng timbangan, sigawan ng mga tinderang nag-aagawan sa suki, at amoy ng bagong pritong tuyo na humahalo sa usok ng mga jeep na paalis-pasok sa kanto. Sa gilid ng kalsada, nakasandal si Nico Alonso, nakasuot ng lumang jacket na may kupas na logo ng isang delivery app. Hindi siya masalita, hindi rin mahilig tumingin sa mata ng tao. Parang lagi siyang may iniisip na mas mabigat kaysa sa laman ng bag niya na may mga pagkain at gamot. Nico! Tawag ni Aling Belen, may-ari ng maliit na karinderya na nakaharap sa terminal. Oh, dito ka muna. Mainit pa tong lugaw. Baka mahimatay ka na naman sa biyahe. Ngumiti si Nico, pero yung ngiti na parang kalahati lang ang dumating. Salamat po, Nay Belen. Mamaya na po. May deliver pa ako sa ospital. Lagi ka na lang ospital. Bulong ni Aling Belen, sabay tingin sa malayo na parang naiintindihan niya ang bigat. Kumusta si Mercy? Napatigil si Nico sa pag-adjust ng strap ng bag. Ganon pa rin po. Dialysis schedule, 3 beses sa isang linggo. Pero, kinaya naman. Kaya mo rin? Tanong ni Aling Belen, diretsahan. Hindi agad sumagot si Nico. Tumingin siya sa kalsada, sa mga dumadaang truck, sa mga taong may kanya-kanyang bitbit, habang siya parang bitbit buong mundo. Wala po akong choice. Sabi niya sa wakas, hindi para magpakaawa, kundi parang pag-aamin sa sarili. Mula sa karinderya, lumabas si Lia, kapatid ni Nico. Payat, mahaba ang buhok, at may bag na halatang luma na pero malinis. Kuya, may text si Ma. Sabi niya wag ka daw magpapalit, baka makancel yung slot. Napatanggo si Nico. Oo, alam ko. Ikaw, pumasok ka na. May quiz ka, di ba? Meron, sagot ni Lia pero halata ang kaba. Kuya, may kulang pa tayo sa bayad sa water, sabi ni Ma. Lia, putol ni Nico, mahinahon pero may bigat. Ako na, basta pumasok ka, huwag mo nang isipin. Napasimangot si Lia, parang may gustong sabihin pero pinigilan niya. Sige, ingat ka. Pag-alis ni Lia, napabuntong hininga si Nico. Isinangan niya ang zipper ng bag, umakyat sa motorsiklo. Hindi bago, hindi maganda, pero sapat para sa araw-araw na biyahe. At sa bawat pag-start niya ng makina, parang may kasamang dasal na sana kahit sa araw na to, walang masamang mangyari. Sa ospital, mas maingay ang katahimikan. Ang tunog ng gulong ng wheelchair, ang hikbi ng mga bantay, ang boses ng nurse sa hallway, lahat parang nagpapaalala na sa mundo, laging may nawawalan at may lumalaban. Sa loob ng dialysis center, naroon si Aling Mercy. Nakahiga, may tubo sa braso, maputla pero pilit nakangiti. Oh, anong dala mo? Tanong niya, kahit halata namang alam na niya. Tinapay po, tsaka yung gamot mo, at ito, kunin ni Nico ang maliit na plastic na may sabaw. Sopas Ma, mainit pa. Ang bait mo, sabi ni Mercy, hinaplos ang kamay ng anak. Pero anak, huwag mo nang ubusin sarili mo ha. Umiling si Nico. Ma, huwag niyo na pong isipin, basta gagaling kayo. Hindi mo pa rin tanggap? Mahina ang tanong ni Mercy. Matagal na to, Nico. Napatingin si Nico sa sahig. Ang sagot niya, pinili niyang nyanukin,
Dahil kung bibitawan niya, baka siya ang unang bumigay. Paglabas niya sa ospital, sinalubong siya ng araw na mas mainit kaysa karaniwan. At doon, sa may waiting shed, may isang lalaking pamilyar ang mukha. Kuya Nards Punsalan, mekaniko sa kanto. May hawak na maliit na toolbox. "Oy, Nico!" Sabi nito na sigaw. "Na-check mo na ba yung preno mo?" "Sabi ko sa'yo, lumalambot yan pag tag-ulan." "Bukas na po, Kuya Nards." "Wala akong pambayad ngayon." "Wala akong sinabing bayad," sabi Kuya Nards kunwaring galit. "Basta, pag naka-aksidente ka, sinong maghahatid sa nanay mo? Ako?" Napangiti si Nico ng kaunti. "Sige po, bukas." Sa biyahe pa uwi, dumaan siya sa palengke para kumuha ng isa pang order. Sa gilid ng kalsada, nakatambay ang ilang lalaki na nag-iinom kahit tanghali pa. Isa roon ang madalas marinig ang pangalan sa mga usapan, si Ramon Munching. Eskwera, maliit na negosyante, may tindahan ng hardware at kilala sa pagiging mainitin ang ulo. "Hoy, sabi ko sa'yo, bayaran mo muna bago ka umutang!" Sigaw ni Munching sa isang binatang halatang takot. "Kuya, next week po, sweldo ko." Nanginginig ang boses ng lalaki. "Next week? Yung anak ko. Kakain next week." Tawa ni Munching sabay tulak sa lalaki. "Lumayas ka dito!" Tumigil si Nico sa kabilang side ng kalsada. Hindi siya nakikialam. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niyang sa ganitong lugar, ang bawat pagsabat ay may kapalit. "Nico!" May tumawag ulit. Si Aling Belen mula sa karinderya, hawak ng isang supot. "Ibigay mo to kay Mercy, libre." "Sabihin mo, wag siyang mahina." "Nay!" Pigil ni Nico. "Wala nang usap!" Singit ni Aling Belen, sabay abot. "Ang daming batang nawawalan ng nanay. Huwag mong hayaang mangyari yan." Tumanggo si Nico, halatang nabibigatan sa kabutihang natatanggap niya. Salamat po. Sa mga sumunod na araw, pare-pareho ang ikot ng buhay ni Nico. Ospital, delivery, bahay, tapos balik ulit. Sa gabi, kapag mahimbing na si Mercy at nag-aaral si Leah, saka lang siya nauupo sa gilid ng kama, tahimik, pagod, at minsan, nag-iisip kung hanggang kailan siya kakayanin ng katawan niya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng bahay, lumapit si Leah na may hawak na notebook. "Kuya, may meeting sa school. Kailangan ng project fee. Kahit maliit lang." Hindi agad nagsalita si Nico. Tinignan niya ang pera sa bulsa. Kulang na kulang. Kahit sa gamot pa lang. "Magkano?" tanong niya. 200. Mahina ang sagot ni Leah, halatang nahihiya. Napapikit si Nico, parang tinamaan ng bigat. "Sige, gagawa ko ng paraan." "Kuya, huwag ka na magpanggap na okay." Biglang lumabas ang emosyon ni Leah. "Kita ko pag uwi mo halos di ka na makatayo. Tapos si Ma, lagi na lang sinasabing gaya niya pero alam kong natatakot." Tumayo si Nico, lumapit at hinawakan ang balikat ng kapatid. "Leah, kung may kaya lang ako, bibigay ko lahat. Pero ang meron lang tayo ngayon, sipag at tiwala. Paano kung hindi sapat?" Pumipiyok si Leah. Saglit na natigilan si Nico. Sa unang pagkakataon, parang gusto niyang umiyak pero pinigilan niya. "Sapat yan. Kailangan nating maniwala. Kasi kung hindi, tayo mismo ang guguho." Kinabukasan, tila may kakaibang hangin sa bayan. Sa umaga pa lang, may mga bulong-bulungan sa palengke. May nangyaring gulo kagabi sa labas ng isang beer house sa kabilang barangay. May nasaksak, may namatay. "Si Munching daw," sabi ng isang tinderang nag-aayos ng gulay. "Nakaaway ata. Ayun, patay." Sino daw gumawa?" tanong ng isa. "Hindi pa malinaw," sagot ng una. Pero may nakikita raw naka-hoodie, nakamotor. Pareho daw ng motor nung, mga delivery. Napahinto si Nico sa pagdaan, pero hindi niya pinansin. Sa dami ng delivery riders sa San Isidro, bakit siya? Hanggang sa kinabukasan, kumatok ang takot sa pinto nila. "Buksan ito!" Sigaw mula sa labas. Pagbukas ni Nico, bumungad ang dalawang pulis. Si PO3 Jethro Salonga, matalim ang tingin, at si Sergeant Dario Velez, tahimik pero seryoso. "Ikaw ba si Nico Alonso?" tanong ni Jethro. Parang alam na niya ang sagot. "Opo," sagot ni Nico, nanlalamig. "Sumama ka, may itatanong lang." Sumilip si Leah, nanginginig.
Si Aling Mercy, kahit mahina, pilit bumangon sa kama. Anong meron, iho? Bakit? Ma'am, sabi ni Jethro, may pormal na tono pero walang lambing. May investigasyon po kami. Routine lang. Routine? Ulit ni Nico. Tungkol saan po? Hindi sumagot agad si Jethro. Tinignan niya ang motorsiklo sa gilid. Motor mo yan? Itim? May gasgas sa gilid? Opo. Bakit? Tanong ni Nico. Bumibilis ang tibok ng puso. May witness na nagsabing ganyang motor ang nakita sa lugar ng krimen kagabi. At may description sa rider. Katulad mo. Napatigil ang mundo ni Nico. Si Leah napahawak sa bibig. Si Mercy, nanginginig ang kamay. Hindi po ako yun. Mabilis na sagot ni Nico. Nasa ospital po ako kahapon. May delivery po akong gamot. Pwedeng i-check yung records. Sa presinto mo ipaliwanag. Kung inosente ka, lalabas at lalabas yan. Sumingit si Sergeant Dario. Unang beses nagsalita. Nico, sumama ka na muna. Mas mabuti yon kaysa dito tayo mag-usap. Huwag kang papalag. Kuya, pabulong na iyak ni Leah. Lumapit at hinawakan ang braso ni Nico. Kuya, hindi ikaw yon. Hinawakan ni Nico ang kamay ng kapatid. Pilit nagpapakatatag kahit nanginginig na rin ang tuhod niya. Tumingin siya kay Mercy. Anak, mahina ang boses ni Mercy. Nangingilid ang luha. Huwag kang matakot. Ang Diyos. Nakikita ang totoo. Tumango si Nico. Kahit hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas. Babalik po ako, ma. Pangako, paglabas niya, narinig niya ang mga kapitbahay na nagsisilipan. May mga mata na puno ng usisa. May mga tingin na parang humusga na. Sa sasakyan ng pulis, habang umaandar, narinig ni Nico ang usapan ni na Jethro at Dario sa harap. Siguraduhin mo lang sabi ni Jethro, mababa ang boses, na siya yung hawak natin. Ayaw ni Sir Brando ng sablay. Nang marinig ni Nico ang pangalang iyon, Brando, lalo siyang linamig. Hindi pa man siya naisasalang sa kahit anong paglilitis, ramdam na niyang may mas malaking puwersang gumagalaw. At sa gabing yun, habang nakaupo siya sa malamig na upuan ng presinto, unang beses niyang naisip, posible palang mawala ang pangalan mo sa listahan kahit buhay ka pa. Malamig ang upuan sa presinto, hindi dahil aircon, kundi dahil sa lamig ng tingin ng mga taong sanay nang humusga bago pa man marinig ang buong kwento. Nakatiklop ang mga kamay ni Nico Alonso sa ibabaw ng lamesa na may gasgas. At sa bawat minutong lumilipas, mas ramdam niyang parang unti-unting lumiliit ang mundo niya. Sa labas ng kulungan, naririnig niya ang pagtawa ng ilang pulis, ang kaluskos ng papel, at ang tunog ng teleponong paulit-ulit na nagriring. Parang normal na gabi lang, pero para sa kanya, ito na ang simula ng bangungot. Name? Tanong ni PO3 Jethro Salonga. Walang tingin. Abala sa pag-fill up ng form. Nico Alonso po. Sagot niya, pilit steady ang boses. Address? Ikaw na, Nico. Biglang singit ni Sergeant Dario Velez, nakatayo sa gilid. Hindi galit ang tono, parang may pake pero ayaw ipakita. Nagsalita si Nico ulit. Purok 3, Barangay Malinis. Occupation? Tuloy ni Jethro. Delivery rider po. Napangiti ng bahagya si Jethro. Hindi yung ngiting masaya, kundi ngiting parang may alam. Kaya pala. Sir, hindi po ako yung hinahanap nyo. May record po sa ospital. Nasa dialysis center po nanay ko. Nandun ako kahapon. Pwede po natin tawagan. Marami nang sinabi niyan. Putol ni Jethro, saka nilapag ang ballpen. Nico, simple lang. May witness na nakakita ng rider na naka-hoodie, nakaitim na motor, may gasgas sa gilid. Ikaw lang ang tugma. Paano po kung mali yung witness? Tumigas ang lalamunan ni Nico. Bakit po ako agad? Tumititig si Jethro ngayon, mata sa mata. Kasi ikaw ang nandito. Tahimik si Sergeant Dario, pero gumalaw ang panga niya na parang may gustong sabihin. Saglit, lumapit siya sa lamesa at mahina ang boses, parang paalala lang. Nico, sabihin mo lang ang totoo. Kung may ebidensya ka, ibibigay mo. Huwag kang magpapainit. Sa salitang huwag kang magpapainit, dun na mas naramdaman ni Nico ang panganib. Na hindi lang ito simpleng tanong, kundi isang makina na kapag umandar, mahirap pigilan. Ilang oras pa bago siya dinala sa maliit na kulungan. Sa loob, may dalawa pang lalaki, isang payat na may pasa sa pingiki at isang matanda na nakasandal sa pader, hawak ang rosaryong kupas na. Sino ka? Tanong ng matanda.
Hindi matapang, parang nasanay na lang. Nico po, sagot niya, umupo sa sulok. Si Mang Rufy Lontok ako. Ikaw, mukhang hindi ka pangkulungan. Napangiti ng kaunti si Nico. Hindi rin po, wala namang gustong mapunta dito. Singit ng payat, si Eman Roque, nakatingin sa sahig. Pero pag may gusto silang isabit, isasabit ka. Nanahimik si Nico. Sa utak niya, mukha ni Lia at boses ni Aling Mercy. Ang Diyos, nakikita ang totoo. Pero dito sa presinto, hindi Diyos ang may hawak. Papel at pirma ang may hawak. Kabukasan, maaga pa lang, may dumating na babae sa presinto. Simple ang blouse, may folder at halatang puyat. Ipinakilala siya ng desk officer na parang mandatory lang. Public Attorney's Office, Attorney Selina Corazon. Sabi ng babae, saka tumingin kay Nico. Ikaw si Nico Alonso. Tumayo si Nico agad. Opo, attorney. Hindi po ako yun. May records po ako sa ospital. Isa-isa. Putol ni Selina, pero mahinahon. Kwento mo sa akin ang timeline mo kagabi. Habang nagsasalita si Nico, tinatala ni Selina ang bawat detalye. Oras ng pagpunta sa ospital, oras ng delivery, kung sino ang nakausap, anong dala niya. Paminsan-minsan, nagtatanong siya na parang sinisiguradong hindi gawa-gawa ang kwento. May makakapagpatunay? Tanong niya. Opo, sagot ni Nico. Si Dr. Patrice de Guzman sa dialysis center, tsaka si Sister Amihan sa klinik. Madalas po ako doon kumuha ng gamot. At si Kuya Nards, mekaniko. Siya nag-ayos ng motor ko last week. Okay, putol ni Selina. Saka tumingin sa desk officer. Sir, I need to see the blotter at yung statement ng witness. Natawa ang desk officer, parang nangaasar. Ay, attorney, may procedure po yan. Procedure din po ang due process, sagot ni Selina. Matigas ang tono, pero hindi bastos. Kung ayaw niyong ibigay ngayon, magsusulat ako ng request. Pero tandaan nyo, may tao kayong kinukulong dito na wala pang matibay na ebidensya. Sa gilid, nakatayo si Sergeant Dario. Nakatingin siya kay Selina na parang may respeto. Si Jethro naman, lumitaw na parang sinadya at gumiti na naman ng malamig. Attorney Selina, sabi ni Jethro, naka-assign ka pala. Good luck. Malakas ang kabilang panig. Kahit sinong panig, batas ang laban. Sagot ni Selina, diretsong tingin. At kung malakas sila, mas kailangan kong maging maayos sa trabaho ko. Sa labas ng presinto, naghihintay si Lia at si Aling Belen. Parehong halatang pagod, may dalang plastik na pagkain at tubig. Nung makita nila si Selina, agad lumapit si Lia. Attorney, kuya ko po yun. Hindi po siya masamang tao. Kahit magdamag siyang puyat sa trabaho, di po siya pumapatay. Tumanggo si Selina. Naiintindihan ko, pero kailangan nating patunayan. May pera ba kayo para sa bail kung sakali? Nayuko si Lia. Si Aling Belen naman ang sumagot. Lakas ang boses kahit nanginginig ang puso. Attorney, kung pera lang, mag-iikot ako sa palengke. Mangungutang ako sa mga suki. Pero sana, tulungan niyo yung bata. Tutulungan ko, pero hindi ko kayo bibigyan ng pangakong madali. May mga kasong kapag pumasok na sa korte, parang lumalalim ang hukay. Pag-uwi ni Selina sa maliit niyang inuupahan, naglatag siya ng papel sa mesa. Pangalan ni Nico, pangalan ng biktima, lugar ng krimen, at isang pangalan na lumilitaw sa bawat bulbol at sa bawat tingin ng pulis. Brando Laksamana. Kinabukasan, sinumulan ni Selina ang paghahanap ng piraso ng katotohanan. Una niyang tinungo ang ospital. Doon, nakipagkita siya kay Dr. Patrice de Guzman, isang doktora na may bilog na salamin at halatang busy. Dok, maraming pasyente, sabi ni Dr. Patrice, pero nang narinig niya ang pangalan ni Nico, bahagya siyang timigil. Si Nico? Yung anak ni Mercy? Nandito yun lagi. Dok, kailangan ko ng record, kahit logbook lang na nandito siya sa oras na sinasabi niya. Pakiusap ni Selina.
Nagbuntong hininga si doktora. Ay, I can issue a certification. Pero alam mo naman, may protocol. At alam mo, minsan ayaw nilang tanggapin yan kung may iba silang gustong paniwalaan. Gagawa tayo ng paraan, kahit mag-appear kayo sa korte kung kailangan. Tumanggo ang doktora, seryoso. Kung para sa totoo, lalaban ako. Mula ospital, dumiretso si Selena sa maliit na klinik na pinamunuan ng mga madre. Sinalubong siya ni Sister Amihan, payat pero matalas ang mata, parang sanay tumingin sa puso ng tao. Sister, kailangan ko po ng statement. Nandito po ba si Nico kahapon o mga nakaraang araw? May record po ba kayo? Meron. At kung kailangan mo, sasabihin ko sa korte na ang batang yan, hindi kriminal. Ang kriminal attorney, madalas nakakurbata. Napangiti si Selena pero may pait. Sana lahat ganyan mag-isip. Lumabas sila sa klinik at napatingin si Selena sa kalsada, sa mga dumaraang sasakyan. Sister, narinig niyo na po ba yung pangalang Brando Laksamana? Nag-iba ang tingin ni Sister Amihan. Narinig ko, at bawat narinig ko yan, may kasunod na takot. Mag-ingat ka, hiha. Sunod niyang pinuntahan si Kuya Nards Punzalan sa talyer. Amoy grasa at usok ng tambutso ang hangin, pero diretso agad ang mekaniko. Ati, tungkol kay Nico to, no? Tanong ni Kuya Nards habang pinupunasan ang kamay sa basahan. Oo, sagot ni Selena. Kailangan ko lang malaman, yung motor niya, kailan niyo huling inayos at anong kondisyon? Kahapon? Hindi, sagot ni Kuya Nards. Last week ko hinawakan yun. May gasgas sa gilid, oo, pero luma na yun. At yung preno, sinabihan ko siya na bumalik. Hindi siya yung tipong gagawa ng gulo. Takot nga yun sa kahit anong away. Handa ka bang mag-statement? Tanong ni Selena. Kung kailangan, oo. Matigas na sabi ni Kuya Nards. Kahit may umamba pa dyan. Pero ati, may narinig ako sa kanto. Sabi nila, pag may gusto si Brando, nangyayari. Kahit anong totoo. Sa parehong araw na iyon, sa ibang parte ng bayan, may isang restaurant na hindi pinupuntahan ng karaniwang tao, hindi dahil bawal, kundi dahil ramdam mong hindi ka kabilang. Sa loob ng private room, nakaupo si Judge Horacio Galera, hawak ng baso ng tubig, nakatingin sa pintuan na parang may hinihintay. Kasama niya ang court clerk na si Rowena Magsino sa labas lang ng pinto. Tahimik, halatang kabado sa mga ganitong tagpuan. Pumasok si Dodi Paredes, naka-polo shirt, ngumiti na parang kaibigan. Judge, pasensya na at istorbo. May maliit lang kaming pakiusap ng mga kaibigan natin. Umangat ang kilay ni Judge Valera. Kung tungkol to sa kasong papasok sa sala ko, Dodi, dapat wala tayong usapan. Wala naman, Judge, mabilis na sagot ni Dodi. Saka inilapag ang isang envelope na hindi pa binubuksan. Hindi to usapan. Ito, tulong para sa mga gastusin. Saglit na tumitig si Judge Valera sa envelope. Tapos tumingin sa pintuan na parang sinisiguradong walang nakakarinig. Mag-iingat ka, maraming mata. Alam namin, bulong ni Dodi. Pero ang kasong yun, simple lang. May batang kailangang maging halimbawa para tumahimik ang bayan. Sa labas, si Rowena napalunok. Narinig niya ang salitang halimbawa at sa kabilang panig ng bayan, si Attorney Selena Corazon, hawak ng mga certifications at statements, nagsisimulang maramdaman na ang laban niya ay hindi lang kontra sa maling witness, kundi kontra sa sistemang may sariling timbangan. Pagbalik niya sa presinto, tumingin siya kay Nico sa loob ng kulungan. Nico, sabi niya, mababa ang boses. May mga makakapagpatunay sa iyo, pero kailangan mang maging matatag. May mga tao sa labas na gustong tapusin to ng mabilis. Bakit po? Tanong ni Nico, halos pabulong. Ano pong ginawa ko sa kanila? Huminga si Selena ng malalim. Minsan, Nico, wala kang ginagawa. Pero kailangan nilang taong itutulak sa bangin para hindi sila ang mahulog. Napatitig si Nico sa rehas. Sa labas ng presinto, alam niyang naghihintay si Leah at si Mercy. Sa loob, unti-unti niyang inaunawaan ang mas masakit na katotohanan. Kapag ang laban ay pera at impluwensya, ang inosente ang unang napapagod kung wala siyang kakapitan. Ngulit sa araw na iyon, kahit papaano,
may isang taong humawak sa folder ng katotohanan at nagsabing hindi siya pababayaan. Kapag ang laban ay pera at impluensya, ang inosente ang unang napapagod kung wala siyang kakapitan. Paulit-ulit na umuukit sa utak ni Nico ang sinabi ni Attorney Selina Corazon habang nakahiga siya sa matigas na banig sa loob ng selda. Hindi siya makatulog. Sa kisame, may maliit na ilaw na kinikislap-kislap para paalala na kahit ang liwanag dito, hindi buo. Sa gilid, nakaupo si Mang Rafi Lontok, pinipi silang rosaryo. Si Eman Roque naman nakasandal sa pader, nanginginig ang tuhod na parang may lagnat. Kuya, mahina ang tanong ni Eman kay Nico. May abogado ka ba talaga o palabas lang? Meron, sagot ni Nico. Pilit matibay. Seryoso siya. Naghanap siya ng records. May doktor, may madre, may mekaniko, may mga taong handang magsabi. Tumawa si Eman hindi masaya, mapait. Buti ka pa. Ako nung dinampot, sabi nila may proseso. Hanggang ngayon, proseso pa rin. Nakikinig ang Diyos, bulong ni Mang Rafi, hindi tumitingin sa kanila. Pero ang tanong, kaya mo bang maghintay, iho? Napabuntong hininga si Nico. Kaya ba niya? Hindi niya alam. Ang alam lang niya, sa labas, may nanay siyang nakadialysis at kapatid na pumapasok sa paaralan na may dalang takot sa dibdib. Kinabukasan, dumating si Attorney Selina ng mas maaga kaysa dati. May dala siyang folder na mas makapal at sa mukha niya halatang ilang gabi na siyang hindi maayos ang tulog. Nico, sabi niya pag-upo sa harap ng rehas, may certification tayo mula kay Doktora Patrice de Guzman at statement mula kay Sister Amihan. May statement din si Kuya Nerds tungkol sa motor mo. Pero ano po? Tanong ni Nico, agad lumamig ang tiyan. Pero nag-file na sila, sagot ni Selina. May case na. At sa takbo nito, mabilis nilang ipapasok sa hearing. May abogado na ang kabilang panig. Sinong abogado? Tanong ni Nico. Tumanggo si Selina, parang ayaw banggitin pero kailangan. Attorney Grant Montalban. Kumunot ang noo ni Nico. Hindi niya kilala pero sa tono ni Selina, ramdam niyang may bigat ang pangalan. Kilalang kilala yan sa probinsya, dagdag ni Selina. Mabilis magdala ng witness. Mabilis magpabigat ng narrative. Kung may ebidensya tayo, dapat, putol ni Selina. Pero hindi laging dapat ang nananalo sa korte. Bago umalis si Selina, lumapit pa siya at mas humina ang boses. May isa pang bagay, Nico. Huwag kang magtitiwala basta-basta kahit sa loob ng korte. May mga mata roon na hindi naghahanap ng katotohanan, naghahanap ng resulta. Bakit po ganun? Tanong ni Nico, halos pabulong. Tumingin si Selina sa kanya, diretsyo. Dahil may mga taong mas malakas sa karaniwang tao. Pero tandaan mo, may mga taong lumalaban kahit walang lakas. Doon tayo kakapit. Dumating ang araw ng hearing na parang piyesta ang paligid ng courthouse. Sa labas may mga nagtitinda ng tubig at sigarilyo, may mga osisero na parang nanunood ng palabas at may ilang lalaking nakapolo na halatang hindi karaniwang tagabayan. May dalang kamera ang isa, may hawak na cellphone ang iba at may mga bulong-bulungan na parang may script na rin ang chismis. Pagbaba ni Nico sa sasakyan ng pulis, nakaposas, ramdam niyang bumibigat ang hangin. Sa gilid, nakita niya si Lia at Aling Belen, parehong maputla. Si Lia, namumula ang mata, pero matigas ang panga na parang pinipigilan ng iyak. "Kuya!" sigaw ni Lia, pero pinigilan siya ni Aling Belen. "Lia!" mahinang sagot ni Nico. Pilit ngiting hindi buo. Gusto niyang sabihin na okay lang siya, pero ang totoo, hindi. Sa loob ng courthouse, mas malamig. Hindi sa temperatura, sa mga tingin. Sa pasilyo, nakasalubong nila si PO3 Jethro Salonga, nakangiti na parang may panalo na. "Oh, Nico," sabi ni Jethro kunwaring kaswal. "Handa ka na? Baka sa loob mo na lang ipaliwanag lahat." Hindi sumagot si Nico. Si Selina ang tumapat. "Officer, huwag kang masyadong masaya. Hindi pa tapos ang proseso." "Process," ulit ni Jethro sabay ningsi. "Oo nga, process." Tahimik si Sergeant Dario Velez sa likod, pero nang tumingin siya kay Nico, may bahagyang bigat sa mata. Parang may gustong sabihin pero hindi niya kayang ilabas.
Pagpasok nila sa courtroom, bumungad ang isang esena na parang nakaplano. Sa unang row, nakaupo ang dalawang taong halatang kinakabahan, si Kiko Dungka, tricycle driver, at si Minda Rapinas, dating waitress. Sa tabi nila, may lalaking nakasuit na confident ang aura, Attorney Grant Montalban. Sa likod naman, may mga taong nakangiti, nagbubuluman, mga supporters na hindi malinaw kung kanino. Nang tinawag ang kaso, pumasok si Judge Horacio Valera. Tahimik ang lahat. Mulit kahit tahimik, may kaba. Sa mukha ni Judge, hindi mababasa kung pagod o manhid. Sa gilid, nakita ni Nico ang clerk na si Rowena Magsino, nakatutok sa papel na parang ayaw tumingin sa kahit sino. Sa kabilang side, ang interpreter na June Arceo, nakaupo, ready na. "Call the case," malamig na sabi ni Judge. Tumayo si Selena. "Your Honor, we are ready." Tumayo si Grant, may ngiting pang entabla. "Ready as well, Your Honor." Mabilis ang unang bahagi, pagkilala sa akusado, pagbanggit ng charge. Sa bawat salitang binibigkas, parang humahampas na bato sa dibdib ni Nico. "Prosecution may proceed." Sabi ni Judge. Lumapit si Grant. "Your Honor, this is a straightforward case. The victim, Ramon Esguerra, was stabbed outside a beer house. A witness saw the suspect, riding a black motorcycle with a visible scratch on the side. The suspect wore a hoodie, and the description matches the accused. We will present our witnesses and evidence." "Objection, Your Honor." Mabilis na singit ni Selena. "The description is vague. Many motorcycles in this town." "Overruled," putol ni Judge Valera, hindi man lang tumingin sa kanya. "Proceed." Naramdaman ni Selena ang init sa batok, pero pinigilan niya ang emosyon. Kailangan niyang manatiling kalmado. Unang tinawag si Kiko Dungka. "Kiko," malumanay na tanong ni Grant, "nasaan ka nung gabing nangyari ang krimen?" "Sa may kanto po ako, sir. Naghihintay ng pasahero." "At ano ang nakita mo?" "Kita ko po, may nag-away. Tapos may lalaki po na naka-hoodie. Sumakay sa itim na motor. Mabilis umalis. Kilalanin mo sa korte kung nandito ang taong yon." Dahan-dahang tumingin si Kiko sa paligid. Saglit, tumigil ang mata niya kay Nico. Parang may pag-aalinlangan. Tapos parang may pumisil sa lalamunan niya. Tinuro niya si Nico. "Siya po." Parang may humigop ng hangin sa dibdib ni Nico. Naramdaman niyang nanlalamig ang kamay niya sa posas. "Objection, Your Honor." Tumayo si Selena. "No proper foundation. The witness did not state the lighting conditions, the distance, the duration of observation." "Overruled," ulit ni Judge. "Let the witness answer." Selena huminga ng malalim. "Kiko, sigurado ka ba? Ilang metro ang layo mo?" Di ko po alam, attorney. Siguro mga 10? 10? Ulit ni Selena. "Gabi yon, madilim. May ilaw ba?" "May ilaw po sa beer house." "Blinking ba? Maliwanag ba? At nakaharap ba sa'yo yung mukha ng rider?" Napatigil si Kiko. "Hindi ko po masyadong maalala." "Hindi mo maalala, pero sigurado kang si Nico." Tumihim si Grant. "Objection. Argumentative." "Sustained," na mabilis na sabi ni Judge. "Attorney Corazon, move on." Napakuyom ng kamao ni Selena sa ilalim ng mesa. Ngunit tumuloy siya. Mas maingat. Tinawag naman si Minda Rapinas. "Minda," tanong ni Grant, "ikaw ay nasa beer house noon?" "Opo," sagot ni Minda, nanginginig ang boses. "Nagtatrabaho po ako dati roon." "At nakita mo ang akusado?" "Kita ko po siya, lumapit. Tapos may hawak na parang plastic bag. Tapos biglang may sigawan. Tapos takbo." "Plastic bag?" tanong ni Selena, tumayo agad. "Anong laman? Bakit mo nasabi?" "Hindi ko po nakita ang laman," sagot ni Minda, halatang nahihirapan. "So paano naging mahalaga ang plastic bag sa kwento mo?" tanong ni Selena. Minda napatingin kay Grant, parang humihingi ng tulong. Basta po." "Your Honor," patuloy ni Selena, "we move to strike that portion. Speculative." Judge Valera hindi man lang tumingin. Denied. Proceed. Dito na inilabas ni Grant ang evidence na parang may reveal sa drama.
isang blurry CCTV screenshot at isang plastic bag na sinasabing nakuha malapit sa crime scene. Your Honor, this CCTV shows the suspect's build and motorcycle, and this bag was recovered and linked to the suspect. Linked how? Bilis na tanong ni Selina. Where is the chain of custody? Who recovered it? At bakit wala pang forensic? Grant ngumiti, parang sanay. It will be established in further proceedings, Your Honor. For now, this shows probable cause. Objection, giit ni Selina. This is prejudicial and lacks foundation. Tahimik sablit ang courtroom. Lahat nakatingin kay Judge. Si Nico, halos hindi na humihinga. At si Judge Valera, dahan-dahang tumingin kay Selina. Pero ang mata niya, parang may pader. Overruled, sabi niya, malamig. Admitted for the limited purpose of establishing, Your Honor, pilit ni Selina, mas tumataas ang boses. We have hospital logs, witness certification and... Enough, putol ni Judge, matalim. This is not the time for your theatrics. Sit down, counsel. Naramdaman ni Selina na parang sinampal siya sa harap ng lahat. Pero hindi siya umupo agad. Tumitig siya sa judge, pilit kinokontrol ang panginginig ng boses. Your Honor, mas mahinahon niyang sinabi, I am not doing theatrics. I am doing my job. My client's life is on the line. Sandaling katahimikan. Si Rowena sa gilid, napalunok. Si John ang interpreter, hindi makatingin. Si Grant, nakangiting parang panalo. Sit. Utos ni Judge. Umupo si Selina pero ang dibdib niya parang sasabog. Si Nico nakatingin sa kanya. Nagmamakaawa ang mata. Ipaglaban mo pa. Nagpatuloy ang hearing na parang mabilis na pelikula. Bago pa man maipresenta ni Selina ng buo ang kanilang panig, parang laging may pinto na sinasarado. Later, next hearing, not necessary. Hanggang sa dumating ang puntong binigkas ni Judge ang pasyang parang tinapos na ang lahat bago pa magsimula. At sa araw na iyon sa harap ng lahat, mga tao sa bayan, mga pulis, mga osisero, dumating ang salitang aakyat baba sa bangungot ni Nico. After evaluating the evidence presented, the court finds the accused guilty. Hindi agad naintindihan ni Nico. Parang lumayo ang boses, parang naging echo sa isang malalim na balon. Guilty? Pabulong niya, halos walang tunog. Sa likod may napasigaw, si Leah. Hindi siya yun. Order, sigaw ng bailiff. Si Aling Belen napaupo, napahawak sa dibdib, nangingilid ang luha para pinipigilan ang tuluyang pagbuho. Sa isip niya, si Mercy, paano na ang nanay ng bata? Si Selina, tumayo ulit, nanginginig ang kamay. Your Honor. Ngunit bago pa siya makapagsalita, naramdaman niya ang bigat ng sandaling iyon. Tapos na sa papel, pero hindi pa tapos sa katotohanan. Sa mesa ni Judge Valera, nakabukas ang dokumento ng hatol. At habang binabasa niya ang pangalan ng akusado, kumirot ang isang bagay sa loob niya. Hindi alam ng courtroom, pero sa loob ng dibdib ni Judge, may tumama na alaala na matagal niyang itinago. Nico Alonzo. Mahinang basa niya. Pagkatapos, nakita niya ang buong legal name na nasa record. Nico Alonzo de Mesa. Parang may humila sa tuhod ni Judge Valera. Hindi siya literal na lumuluhod, pero ang katawan niya, saglit na nanginig. Yung panginginig na hindi mo maitatago kahit gaano ka kahusay magpanggap. Kumapit siya sa armrest ng upuan, bahagyang namutla, mabilis na kumirap na parang may multong bumungad. Napansin yun ni Rowena, yung clerk, at nanigas ang daliri niya sa papel. Si Grant hindi napansin, abala sa pag-aayos ng gamit. Si Selina nakatingin kay Judge at doon niya unang nakita. Hindi lang yabang ang nasa mukha ng hukom. May takot. Sa labas ng courthouse, kumalat ang balita sa pasilyo, sa kanto, sa palengke, parang apoy na sinindihan. Sa may hagdan, may isang lalaking nakasimpleng polo. Hindi kagilagilalas, pero may tindig na sanay sa mundo ng batas. Tahimik siyang nakikinig sa usapan ng dalawang tao. Guilty daw, sabi ng isa. Delivery rider lang yon pero pinalabas nilang killer. Anong pangalan? Tanong ng lalaki, kalmado. Nico Alonzo de Mesa, sagot ng osisero. Sa sandaling marinig iyon, tumigil ang lalaki. Parang may biglang bumigat sa balikat niya.
Tumingin siya sa loob ng courthouse sa direksyong pinanggalingan ng hatol at ang mata niya hindi galit agad. Una, gulat. Tapos, isang tahimik na determinasyon. Bulong niya sa sarili, halos hindi marinig. Nico. May lumapit sa kanya, isang lalaking mas bata, nakakap, tila driver o kasama. Sir Leandro, uhuwi na ba tayo? Hindi agad sumagot ang lalaki. Nakatingin pa rin siya sa pintuan ng korte na parang doon nakatali ang lumang kasalanan at bagong sugat. Hindi. Sagot niya sa wakas, mababa at matatag. Hindi pa. Hindi pa. Iyon ang huling salitang tumama sa hangin mula sa lalaking nakatayo sa may hagdan ng courthouse, si Attorney Leandro de Mesa. Bago siya tuluyang lumakad palayo sa ingay, hawak ang telepono na parang may tinatawagan ng matagal nang hindi dapat istorbohin. Sa loob, dinadala na si Nico pabalik sa sasakyan ng pulis, nakaposas, nakatungo, at ang mundo niya tila naiipit itibaangay sa bakal at papel. Sa likod niya, narinig niya si Lia na iiyak at sumisigaw ng pangalan niya. Pinipigilan ni Aling Belen na halos manghina rin. Gusto niyang lumingon, gusto niyang yakapin ang kapatid, pero hindi niya magawa. Ang posas ay hindi lang bakal, parang mensahe. Wala kang kontrol. Habang umaandar ang sasakyan pabalik sa kulungan, nakatingin si Nico sa bintana. Hindi siya umiiyak, hindi dahil matapang siya, kundi darang ubos na ang luha sa dibdib niya. Sa pagitan ng dalawang pulis sa harap, si PO3 Jethro Salonga at si Sergeant Dario Velez, narinig niya ang pabulong na usapan. Sir Brando will be pleased. Sabi ni Jethro, parang may ipinagmamalaki. One less problem. Tahimik si Dario. Ilang segundo bago siya sumagot. Mabigat ang boses. Hindi pa tapos ang laban, may appeal. Appeal? Singhal ni Jethro. Sa sala ni Judge Valera, sa laking binigay, malabo. Napaigtad ang dibdib ni Nico sa narinig. Sa laking binigay. Ibig sabihin, totoo, binili ang hatol. Pagdating sa kulungan, sumalubong ang amoy ng kulob at pawis. Sa selda, naroon pa rin si Mang Rafi at Eman. Pagpasok ni Nico, agad tumayo si Eman. Ano sabi, Laya? Umuutal, halatang umaasa kahit hindi siya ang may kaso. Umiling si Nico. Guilty. Parang may humampas sa hangin. Si Eman napaupo, napasandal sa pader at tumawa ng mahina. Parang baliw na sa pagod. Ayun na, sabi ko. Si Mang Rafi tumingala sa kisame, pinisil ang rosaryo. Diyos ko, kawawa ang bata. Umupo si Nico sa sulok, nakapatong ang noo sa tuhod. Sa unang pagkakataon, umagos ang luha niya. Tahimik, walang hikbi, parang tumutulo lang ang sakit. Sa labas ng kulungan, hindi natulog ang gabi para kay Attorney Selena Corazon. Sa maliit niyang inuupahan, nakalatag ang mga papel sa mesa. Certification ni Doktora Patrice, statement ni Sister Amihan, statement ni Kuya Nards, at mga notes niya sa hearing kung saan siya paulit-ulit na pinutol, kung paanong ang ebidensya ay admitted kahit walang malinaw na chain, kung paano ang testigo ay nanginginig at parang tinutulak. Tinawagan niya si Lia. Attorney, mahina ang boses ni Lia sa kabilang linya, parang ubos na ubos. Sima po, hindi po siya makatulog, parang ang sama po ng pakiramdam niya. Nasaan si Mercy? Tanong ni Selena mabilis. Sa bahay po, ayaw niyang bumalik sa ospital. Sabi niya, ayaw niyang makita yung mga nurse na tatanungin kung kumusta si kuya. Napatitig si Selena sa mga papel. Pupuntahan ko kayo bukas ng umaga, Lia. Kailangan nating maging matatag. May gagawin tayo. Pero attorney, paano? Piyok si Lia. Guilty na po. Huminga si Selena ng malalim. Guilty sa papel, pero hindi sa katotohanan. Nang matapos ang tawag, may kumatok sa pinto ni Selena. Nagulat siya. Madalang may bumisita sa ganitong oras. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip. Isang lalaki ang naroon. Nakasimpleng polo. May tindig na hindi mo basta-basta mababaliwalaan. Sa likod niya, may isa pang lalaki na nakakap.
Tahimik. Attorney Selina Corazon? Tanong ng lalaki kalmado. Opo, sino po kayo? Sagot ni Selina, hawak ang doorknob na parang handa ring isara ang kailangan. Ako si Attorney Leandro de Mesa. Pakilala niya. Narinig ko ang kaso kanina at may dahilan kung bakit ako nandito. Naputla si Selina. De Mesa po. Tumanggo si Leandro, dahan-dahan. Si Nico, may apelido siyang De Mesa. Anak siya ng kapatid ko. Parang huminto ang oras sa maliit na kwarto. Pamangkin niyo po pala? Bulong ni Selina, halos hindi makapaniwala. Hindi ko alam kung bakit napunta siya sa San Isidro at hindi ko siya nahanap agad. Sabi ni Leandro, may bigat. Pero alam kong hindi siya mamamatay sa sistemang bulok. Hindi ko papayagan. Hindi agad makasagot si Selina. Sa isip niya, may tulong. Pero sa mundo ng korte, ang tulong ay may presyo, may kapalit. Bakit po kayo tutulong? Tanong ni Selina diretsahan. Hindi ko po kayo kilala at ayoko pong maging pawn sa kung anong laro. Hindi napikon si Leandro. Sa halip, parang mas naunawaan niya ang takot ng babae. May utang ako at may kasalanan ng ilang taong matagal ko nang hinahanap. Ang pangalang Valera, hindi bago sa akin. Nang marinig ni Selina ang apelyido, lalo siyang kinabahan. Judge Valera po? Oo, sabi ni Leandro. At kung tama ang kutob ko, may dahilan kung bakit siya nanginig nung nabasa niya ang pangalan ni Nico. Tahimik. Tapos tumanggo si Selina. Parang may piraso ng puzzle na nagsimulang dumikit. So, ano ang plano niyo? Luminga si Leandro sa kasama niyang nakakap. Ito si Tomas Ibarra, investigator. At meron din kaming paralegal, si Cara Villanueva, paparating bukas. Hindi nagpakita ng emosyon si Tomas, pero ang mata niya, sanay sa paghahanap ng detalye. Ang una, sabi ni Leandro, protektahan natin ang mga saksi at ang pamilya ni Nico. Ang pangalawa, himayin ang ebidensyang ginamit. Ang pangatlo, alamin kung sino ang nag-utos. Sumandal si Selina sa upuan, nalinginig ang daliri pero pilit matatag. May testigo kami, si Doktora Patrice, si Sister Amihan, si Kuya Nards. Pero ngayon pa lang, nararamdaman ko ng tinatakot na sila. Then, we move fast. Sagot ni Tomas, unang beses nagsalita. Habang hindi pa nila napipisil lahat. Sa bahay ni Aling Mercy, kinabukasan, mabigat ang hangin. Nakahiga si Mercy, nakatingin sa kisame, parang wala ng luha. Si Lia, nasa kusina, nagtitimpla ng kape na parang hindi niya alam kung para kanino. Pagdating ni Selina, agad niyang tinanong si Mercy, "Kumusta po kayo?" Ngumiti si Mercy pero ang ngiti niya, sugatan. "Ate, pasensya na. Wala akong maibigay sa inyo. Puro problema lang. Hindi po pera ang kailangan nyo." Sagot ni Selina, humakbang palapit. "Kailangan nyo pong kumapit." Biglang pumasok si Lia, hawak ang cellphone. "Ate, may nag-text po sa akin kagabi. Unknown number. Sabi, tigilan nyo na kung ayaw nyong mawala si Mercy." Nanlaki ang mata ni Selina. "Nasaan yung text?" Ipinakita ni Lia. Nanginginig ang kamay niya. "Kuya, parang papatayin nila si Ma." Napatayo si Selina. "Kailangan natin i-report to." "Kanino?" Biglang tanong ni Mercy. Mahina pero may pait. "Sa pulis na kumuha sa anak ko?" Natigilan si Selina. "Tama. Kanino?" Doon dumating si Leandro at Tomas kasama ang babaeng mukhang profesional, naka-blazer kahit mainit, si Cara Villanueva. Pagpasok ni Leandro sa bahay, tumitig si Mercy, parang may naalala. "Leandro?" Bulong ni Mercy, hindi sigurado. Lumapit si Leandro, dahan-dahan. "Ate Mercy," sabi niya. "Ako to." Naluha si Mercy, pero hindi siya umiyak ng malakas. Parang natunaw ang matigas na pader sa dibdib niya. "Matagal ka naming hinintay." Napayuko si Leandro. "Kasalanan ko, pero nandito na ako." Sa kabilang parte ng bayan, sa isang malawak na bahay na mataas na gate, nakaupo si Brando Laksamana sa sofa, may hawak na baso ng whiskey. Sa tabi niya, si Miriel Isidro, eleganteng babae,
Nag-aayos ng buhok habang nagbabasa ng balita sa cellphone. Gulti na, sabi ni Miriel, walang emosyon. Tapos na sana? Hindi pa, singhal ni Brando. Narinig ko sa tao ko may dumating na demesa. Demesa? Yung sa Maynila? Tumanggo si Brando, nagdidilim ang mata. Oo, at kapag pumasok yan, may gugulo. Sa isang sulok ng silid, nakatayo si Dodi Paredes, fixer, hawak ang phone. Boss, ano gagawin? Naglakad si Brando palapit, mabagal pero mabigat ang boses. Bantayan nyo yung kulungan, bantayan nyo si Nico, at ipaabot nyo sa mga saksi na may kapalit ang pagiging bayani. Sa presinto, si Jethro nangingiti habang tinatawagan ng isang numero. Sir, confirmed, the mesa is here. Sa kabilang linya, hindi marinig ang boses pero ang sagot ni Jethro parang utos na agad. Oo sir, gagawin namin. Sa loob ng kulungan, hindi alam ni Nico ang nangyayari sa labas. Ang alam niya lang ay biglang dumami ang tingin sa kanya, biglang mas mahigpit ang bantay. At isang gabi, lumapit ang isang bagong detainee sa rehas, mukhang hindi dapat nandoon. Malaki ang katawan, may tattoo sa leeg. Hoy, bulong nito, nakatingin kay Nico na parang mabamis. Sabi nila, huwag kang masyadang umasa, kasi dito, ang pag-asa, pinapatay. Tumayo si Nico, nanginginig pero pilit matatag. Wala akong ginawa. Ngumiti si Dax. Hindi importante yun. Ang importante, may gusto silang mangyari. Sa labas, si Selena, Leandro, Tomas at Cara nagsisimula ng bumuo ng depensa. Sa loob, si Nico nagsisimula ng maunawaan na ang hatol ay simula pa lang at ang tunay na laban nasa mga kamay ng taong may lakas at sa puso ng taong ayaw sumuko. Sa loob, si Nico nagsisimula ng maunawaan na ang hatol ay simula pa lang at ang tunay na laban nasa mga kamay ng taong may lakas at sa puso ng taong ayaw sumuko. Kinabukasan, mas maaga pa sa sikat ng araw, narinig ni Nico ang kalansing ng kunsi sa pasilyo. Hindi iyon ordinaryong inspeksyon, mas mahaba ang tapak ng guard, mas mabigat ang boses. Demesa, tawag ng bantay. Hindi siya tinawag sa Nico o Alonso kung hindi sa apelyidong naging dahilan ng bagong panganib. May bisita ka. Lumabas si Nico sa rehas, habang sa likod niya, nakasandal si Dax Season at nakangisi. Yung ngiting may babala. Si Mang Rafi, tahimik na nagdasal. Si Eman, nakatingin lang, parang natatakot na masangkot. Sa visiting area, nakita ni Nico si Attorney Selena Corazon, kasama si Attorney Leandro de Mesa, si Tomas Ibarra at si Cara Villanueva. May folder si Cara, mas makapal kaysa dati, at si Tomas may dalang maliit na USB case na parang kayang baguhin ang buong kwento. Nico, kumusta ka? Napatingin si Nico sa kanila. Hindi siya sanay na may ganito karaming tao na para sa kanya. May bagong detainee, sagot niya, maingat. Si Dax, sabi niya, pinapatay dito ang pag-asa. Lumalim ang tingin ni Tomas. Dax Season, narinig ko na yan. Tauhan ng tauhan. Babantayan ka namin. Hindi kayo makakapasok dito, sagot niya, may pait. Pero makakapasok ang batas, putol ni Leandro. Mababa pero matatag. At kung hindi makakapasok, gagawa tayo ng paraan. Inilapag ni Cara ang folder. May mga butas ang ebidensya, malalaki, sabi niya. Una, yung plastic bag, walang solid chain of custody. Pangalawa, yung CCTV screenshot, sobrang labo. Pangatlo, may posibilidad na may mas malinaw na CCTV sa katabing tindahan. Napatingin si Nico kay Selena. Sinabi ko na po, hindi ako yun. Alam namin, sagot ni Selena. Pero ngayon, kailangan natin patunayan sa papel at sa korte, hindi lang sa salita. Huminga ng malalim si Leandro. At may isa pang bagay, dagdag niya. Hindi aksidente na nanginginig si Judge Valera nang mabasa ang demesa. May dahilan, may lumang utang, may lumang kasalanan. At ang mga kasalanang yan, may ebidensya. Sa bahay ni Aling Mercy, mas mabigat na ang hangin kaysa dati. Nakahiga si Mercy, pilit humihinga ng maayos pero halata ang panhihina. Si Leah may hawak na notebook pero hindi makapagbasa. Nakatitig lang siya sa pader na parang doon nakasulat ang sagot.
Dumating si Selena para kamustahin sila. Kasunod si Kara at si Tomas dumiretso sa labas para tignan ang paligid. Ma'am Mercy, kailangan po ninyong bumalik sa ospital. Hindi pwedeng tumigil ang dialysis. Umiling si Mercy, nanhingilid ng luha. Ayoko, attorney. Dun ko nararamdaman na talo na kami. Parang lahat ng tao alam na guilty anak ko. Lumapit si Leah, nanginginig ang boses. Ma, please, pag nawala ka, hindi ako mawawala kasi wala pa si Nico. Doon pumasok si Leandro, dahan-dahan, parang hindi gustong guluhin ang sugat. Ate Mercy, hindi ka mawawala at hindi natin hahayaang mabahon si Nico. Tumingin si Mercy sa kanya, halo ang sama ng loob at ginhawa. Kung nandito ka lang noon, napayuko si Leandro. Oo, kasalanan ko, pero ngayon, haharapin ko na. Samantala, nagsimula na si Tomas sa paghahanap ng tunay na CCTV. Tinuntun niya ang ruta mula beer house hanggang kanto, nagtatanong sa mga tindahan. Hindi agresibo, hindi ring pahiro, parang simpleng tao lang na may hinahanap. Sa isang maliit na sari-sari store na may lumang tarpaulin, nakita niya ang may-ari, si Mang Delfin Lagrada. Matanda, mahina ang pandinig, pero matalas ang instingto. May CCTV po ba kayo sa labas? Tanong ni Tomas. Meron, sagot ni Mang Delfin, nagdududa. Bakit? May taong inosente na nakulong, sagot ni Tomas. Kung may record kayo nung gabing namatay si Ramon Esguera, malaking tulong. Napabuntong hinina si Mang Delfin. Ay anak, delikado yan. Yung mga tao ni Brando minsan dumadaan dito. Pag nalaman nilang may binigay ako, hindi namin ilalantad yung pangalan nyo kung hindi kailangan. Pero kung mananatili tayong tahimik, may batang mabubulok sa kulungan. Saglit na katahimikan. Tapos tumunog si Mang Delfin. Mabigat. Sige, halika sa likod. Nang ma-open ang DVR, lumabas ang footage, mas malinaw kaysa screenshot. At doon, kitang-kita, may rider ngang naka-hoodie at itim na motor. Oo, pero iba ang katawan, iba ang tindig. May kakaibang tattoo sa braso na sumilip sa manggas. At higit sa lahat, may plate number na bahagyang nababasa. Sapat para sa lead. Kuha mo yan, bulong ni Tomas sa sarili habang kinokopya sa USB. Ito ang simula. Sa kabilang panig, si Kara Villanueva ay nagsimulang kumalap ng dokumento sa korte. Hindi siya basta humihingi. Alam niya ang pasikot-sikot. Inabangan niya si June Arceo sa koridor, yung interpreter na ni minsan hindi makatingin sa mata noong hearing. June? Tawad niya. Mababa. Alam mo bang may taong inosente na nakulong dahil sa transcript at evidence na yan? Napatigil si June. Miss, trabaho ko lang to. Trabaho mo rin ng katotohanan, sagot ni Kara. Tinanong ka ba ni Judge kung may mali sa record? Napalunok si June. Hindi, pero may mga parte na binago. Diretso ni Kara. Tumanggo si June, halos pabulong. May mga inaayos. Hindi ko alam kung sino. Pero minsan, pinapapirmahan agad. Tapos pag may question, sinasabing procedure. Handa ka bang magsalita? Tanong ni Kara. Napatitig si June sa sahig. Pag nagsalita ako, tapos na ako. Pag hindi ka nagsalita, sagot ni Kara, tapos na ang buhay ng inosente. Hindi agad sumagot si June pero sa mata niya may nabasag na pader. Sa kabilang opisina, si Rowena Magsino, clerk, nakaupo mag-isa, hawak ang ballpen na nanginginig. May sobre sa drawer niya na hindi niya mahipo. Pera. At kasabay ng pera, banta. Sa labas ng bintana, may nakaparadang sasakyan na hindi niya kilala. Pero pakiramdam niya, matagal na siyang minamatyagan. Nang dumating si Selena para humingi ng certified copies, hindi umiwas si Rowena. Sa halip, mahina niyang sinabi, "Ate, kailangan kitang makausap." Sa isang sulok ng hallway, halos bulong ang boses ni Rowena. May mga meeting si Judge.
May dumadating na lalaki, si Dodi Paredes. Napatigil si Selena. Sigurado ka? Tumanggo si Rowena. Nangingilid ang luha. May mga dokumento, may schedule, may resibo ng restaurant, at may over-the-phone instruction minsan. May ebidensya ka? Tanong ni Selena. Nanginginig din ng dibdib. Hinila ni Rowena ang maliit na papel sa bulsa. Mga petsa, oras, at isang pangalan na paulit-ulit. Hindi ko alam kung sapat, pero ayoko nang matulog na may inosenteng umiiyak dahil sa pirma ko. Mula noon, mabilis ang galaw ng team. Si Leandro ginamit ang koneksyon sa Maynila para mag-request ng review at maghanda ng motion para sa reopening at supplemental evidence. Si Selena nag-ayos ng affidavits ni na Dr. Patrice, Sister Amihan, Kuya Nards at ngayon posibleng affidavits ni na June at Rowena. Si Tomas tinunton ang plate number. At ang plate number na iyon, dinala sila sa isang lumang motor na nakapark sa likod ng isang warehouse na pagmamay-ari ng isa sa mga subcontractor ni Brando Laksamana. Sa logbook, may pangalan, Dax Season. Nico, sabi ni Tomas sa meeting nila sa isang maliit na kwarto sa PAO, yung taong nasa selda mo, hindi lang pambuli. Posibleng konektado siya sa tunay na rider. Napamura si Selena sa isip. Kaya pala nilagay siya roon. Bulong niya. Sa susunod na araw, nagplano sila ng entrapment kay Dodi Paredes. Hindi basta-basta, kundi maingat, legal at may kasamang proper authorities na hindi kontrolado ni Brando. Si Leandro tumawag sa isang dating kakilala sa Integrity Unit, si Colonel Ernesto Lacuesta, na matagal nang may iniipong kaso laban sa mga fixer. Sa isang setup sa parehong restaurant na pinuntahan ni Dodi noon, nagpakita si Tomas bilang messenger ng isang kunwaring negosyante. May dalang sobre at kunwaring pakiusap. Ganito lang boss, sabi ni Tomas, acting na acting. Gusto lang naming masigurado na yung case hindi gagalaw sa appeal. Nung umiti si Dodi, kampante. Madali lang yan, basta kumpleto ang lagay. Alam nyo naman, may presyo ang katahimikan. At doon siya nahuli, sa sariling salita, sa sariling kamay, sa sariling yabang. Nang lumabas ang operasyon, parang domino ang bumagsak. Si Dodi naipit. Si Attorney Grant Montalban biglang iba ang tono. Naghahanap ng exit. Si Brando nagalit at nagpanik. Sa warehouse, may nagsunog ng papel at sinubukang burahin ang record. Pero huli na. Nakopya na ni Kara ang mahahalagang dokumento. Sa kulungan, dumating ang balita kay Nico. Hindi agad, pero dumating. Isang guard ang bumulong habang nag-aabot ng pagkain. May hearing ulit. May bagong ebidensya. Ingat ka. Si Dax, na dati nakangiti, biglang umiwas ng tingin. At isang gabi, nang walang tao sa paligid, sinabi niya kay Nico, mahina. Hindi ko alam na ganyan kalaki aabot to. Utos lang. Pera lang. Tumayo si Nico, nanginginig pero hindi natakot. Sa utos mo, muntik nang mamatay nanay ko sa stress. Yung kapatid ko halos tumigil sa pag-aaral. Pera lang. Natahimik si Dax. Sa unang pagkakataon, wala siyang sagot. Dumating ang araw ng reversal. Hindi flashy, hindi parang pelikula, pero ramdam ang bigat. Sa korte, muling humarap si Selena, kasama si Leandro. Ipinresenta ang mas malinaw na CCTV. Ipinakita ang butas sa chain of custody. Iniharap ang affidavits. At sa sulok, si Rowena at June parehong nanginginig pero tumayo. Your Honor, pahayag ni Selena, matatag kahit nanginginig ang kamay. Ang buhay ng tao ay hindi dapat binibili at kung may sino mang bumili ng hatol, narito ang katibayan. Sa upuan, si Judge Valera, hindi na kasing taas ng dati ang tindig.
Sa likod ng mata niya, nandoon ang multo ng pangalang Demesa. Sa labas, may mga taong hindi na nakangiki, mga taong napilitang tanggapin na may mali silang pinanood. Sa huli, dumating ang pasya na matagal nang hinihintay ng puso kahit tinanggihan ng papel noon. Napawalang sala si Nico at inatasan ng mga kaukulang kaso laban sa mga sangkot. Paglabas ni Nico sa kulungan, hindi siya sumigaw, hindi siya nagbunyi. Una niyang hinanap si Mercy. Sa ospital, nadatnan niya si Aling Mercy na nakaupo. Mahina pero buhay. Pagkakita sa anak, bumagsak ang luha niya. "Anak!" bulong niya, nanginginig ang labi. "Akala ko hindi na kita makikita." Lumuhod si Nico sa harap niya, yinakap ang tuhod ng nanay niya. "Ma, nandito na po ako." Sa gilid, si Lia umiiyak din, pero ngayon hindi natakot ang luha. Pagod na ginhawa. Si Aling Belen, hawak ang kamay nila. Paulit-ulit lang ang sinasabi, "Salamat, salamat Diyos." Hindi natapos ang improvement sa paglalaya. Sa mga sumunod na buwan, tumulong si Leandro na makakuha si Nico ng scholarship para bumalik sa pag-aaral habang nagtatrabaho. Sa isang logistics company sa kalapit na lungsod, tinanggap siya ni Miss Rina Calderon sa HR matapos marinig ang kwento. "Hindi kita kukunin dahil naaawa ako. Kukunin kita kasi nakita ko sa records mo. Kaya mong tumayo kahit ilang beses kang tinumba." At sa operations, si Engineer Paulo Sarmiento ang unang nagtiwala sa kanya. "Nico," sabi ni Paulo, "yung taong marunong magtiis at marunong magsabi ng totoo, bihira. Dito, kailangan namin yan." Si Selena hindi na bumalik sa dati niyang tahimik na routine. Kasama si Leandro, nagbuo sila ng maliit na legal aid group, hindi para magpasikat, kundi para magbukas ng pinto sa mga katulad ni Namang Rafi at Eman na naiwan sa selda dahil walang kakapitan. Isang hapon, dumaan si Nico sa karinderya ni Aling Belen. Hawak ang unang payslip na mas maayos kaysa dati. Umorder siya ng sopas, hindi na libre, binayaran niya kahit tumatanggi si Aling Belen. "Nay, hayaan niyo po. Kahit paano, gusto kong maramdaman na kaya ko na ring magbigay." Tumingin si Aling Belen sa kanya. Proud. "Hindi lang kaya, Nico. Natuto ka pang magpatawad. Yan ang tunay na panalo." At habang papalubog ang araw sa San Isidro, alam ni Nico na hindi mabubura ang putik na dumaan sa buhay niya. Pero natutunan niya ring may mga araw na ang putik nagiging lupa. At sa lupang yun, pwedeng tumubo ng panibagong simula.